So, let us continue. No? For 2 months, I think, we shared about the Sermon of the Mount or the Beatitudes and or the right attitude of a disciple. At the same time, the wrong attitude of the disciple. And I ended up last month about the, seeking honor from men. And today, we will continue with another, 2 wrong attitude. And we will go on with the concluding part of the Sermon of the Mount, which is very interesting. Kining concluding part sa Sermon of the Mount. But before that, I will continue. I will just recap what we shared about the right attitude and the wrong attitude, because there are some who are new here and kailangan po nato masabtan nila unsa day tama nga batasan sa mga disciple or naga-follow kay Jesus Christ. No, kay kung dili niya to ni i-share, basig maura ni hinungdan nga maadto tag impyerno. Kay mao may gusto sa Ginoo nga batasan nato ug dili niya gusto nga mahimo pud natong batasan. So that's why the Bible says this is in connection with our series in teaching them everything what that Jesus taught us to do. And we base this on the Great Commission in Matthew 28 to 20, 18, 19 to 20. He says, Jesus came and told his disciples, I have been given all the authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands that I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of age. So, the second half of the Great Commission is the neglected half of the Great Commission. Usually, daghan jud kayog tao nga naga-reach out, ga-crusade, ga-unsa ba na, kanang daghan kayog mga harvest event, but they neglect to teach the second half, kining teach these new disciples to obey. Kadaghanan, puro lang reach out, pero wala gina-teach nga mo-obey. Unsa man ang i-teach nato? Teaching them all the command. Kay kinsa nga command? Jesus commandment. Dili katong gi-command dito kay Moses ug sa Old Testament nga 613 yata tong command nga gihatag kay dili nimo tumatiman ang tanan. That's why niana si Jesus Christ kini nga wala pod niya giingon nga i-neglect ninyo ang mga command sa Old Testament, pero ang focus karon sa imong teaching is you teach them Jesus command to the disciples. Amen. And I have given you, and of course, there is a promise, if mo teach ta ani, mga gi-command ni Jesus Christ, be sure of this, naa kay favor. I am with you always. Kalamirana, no? Kung gatudlo ka sa mga disciple, o mga gitudlo ni Jesus Christ, di ka mahadlok sa linog. Kay mo, may giingon, I am with you always. Mo may promise ni Lord. Can you imagine? That's the promise. If you teach these new disciples to obey what Jesus commanded, His promise is, I am with you always. Even to the end of age. So, klaro kaayo nga, wala kay kaba kung gahimo ka sa pagbuot sa Ginoo. Especially when you teach them to obey everything that Jesus commanded. And one of the teaching of Jesus Christ is the Beatitude or the Sermon of the Mount, which is the right attitude of a disciple. Excited mo? I believe, no? Balik-balikon nato ni para ma-master jud nato. Kay ngano man, mao may gina-expect ni Jesus Christ nga batasan nato. That's why, number 1 is, of course, we need to be poor in spirit. Matthew 5 verse 3. Kay ngano man, for theirs is the kingdom of heaven. Unsa man ning poor in spirit, always ka naga-depend, always ka naga-ask kay Lord. Poor ay mong spirit. Matubag ang imuang gipangayo, mangayo gyapon ka. Ngano man, nga naman ang mga igsuon nato mga gudyaw.
Di ba mga gudyaw, mangayo, hatagan nimo mangayo napud pika sakyanan. Dapat ingunana daw imong heart spiritually diha sa Ginoo. You keep on depending, you keep on asking the Lord. Kinsa migsig pangayo sa Ginoo? Mamayang kiingon, sige ka og depend sa iya. Ang mga prideful dili namod mangayo sa Ginoo. Mao na di ka kasulod sa kingdom sa Ginoo kung pride ka. Namo mo diha? Mao na nga i-allow sa Ginoo magka-problema ka para mangayo kag tabang sa Ginoo. Mao na i-allow sa Ginoo nga nailinog kadaghanan baya Ginoo ko ang post. Tung una katong naglabay nga mga adlaw, puro katnil ang post diya sa Facebook. Paglinog Ginoo ko, Diyos ko tabangi mi. See? Maalaw pang linog para moging poor ang imong spirit. Nai-purpose na tanan. Ayaw na po di alaw nga linugon pa ka sa Ginoo, ayaw ka muduol balik. Amen? Nailinog o wala, you trust the Lord. Lord, protect us. Cover us with your blood, Lord Jesus. No, I believe na you will protect us. Then, na ay mga problems, you keep on asking the Lord. Amen? Duha, blessed are those who mourn, because for they will be comforted. Unsa man ang mourn, you mourn for your sins. You mourn for the sins of others. So if somebody is doing the will of God, don't mourn for them. Mourn for those who do not do the will of the Father. Amen? Dili lang ka nang masubok ka kung namatyan ka. Dapat masubok ka kung nakahimo kag di maayo. Kay kung nakay kasing-kasing ngayon ana, you will be comforted, means you will be strengthened. I-empower ka ni Lord para ikaw ang gamiton niya nga mas strengthen po ang uban. Sama nila Arnel. Nag-mourn siya sa iyang pagkapalahubog. Then kitabangan siya sa Ginoo nga ma-overcome niya para maka-help po siya sa iyang mga amigo. Amen ba? Amen. Number 3, blessed are the meek or humble. Blessed are those who are humble, for they will inherit the whole earth. So it means na when you are humble, magkaroon ka authority. Ang key sa mga mag-asawa, humble down ra jud ka para mas ikaw ang nay authority sa imuhang bana kung ikaw ang mo-humble down nga asawa. You will inherit. You will have the authority over that person if you are humble. Like Jesus Christ, He inherited the whole earth when He humbled down. He did not claim His right. He did not claim His right as a son. That's why He inherited the whole earth. Amen? Amen. Pwede ko siya mo claim nga anak siya. Pwede ko siya mo claim, mo padala og mga angels para kilatan ang mga Romans, pero wala niya gihimo. That's why, ayaw sige claim sa imong right, sa imong asawa o bana. Musabmit man ka sa kuwa, manang bana. Mulat man po ka sa kuwa, mana po ang asawa. Magsige mo away. So, stop claiming your rights as husband and wife. Be humble. Kay dili yun mo mag-conflict kung naay magpaubos. Amen? Number 4, you hunger and thirst for righteousness. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. So, kailangan ma-memorize yun nimo na sa disciple. Hunger and thirst. Bulahan daw tong mga naninguha nga mutuman sa pagbuot sa Ginoo sa ilang kinabuhi kay sila tabangan sa Ginoo. Ang pangutana, nanginguha baka mabago imong kinabuhi or gipasa Dios na lang na nimo. Dili jud ko mutuo nga moingon ka nga ipasa Dios na lang nako pastor ang akong kabag-uhan. Dili oy, di katabangan sa Ginoo kung di nimo tabangan imong sarili. Klaro? Pamingon, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Tabangan sila sa Ginoo kung ikaw naninguha nga mutuman sa iya. Amen? Mao na nga di jud ka mabago sa imong bisyo kung dili jud ka maninguha nga magbago. Kung dili makitaan sa Ginoo nga magbago nga gusto nimo magbago di katabangan ngano man namang kay part sa imong kabaguhan. Amen, imuha man ang lawas. Gihatag na sa Ginoo sa imuha pero maninguha ka magbago. Amen. Ingon ani naman gud ko mag-isip pastor. Ay lagi pang ayaw pagdepensa. Maninguha ka mabago. Blessed are the merciful, for they will show mercy.
Bulahan daw itong mga merciful. Sa may duha ka aspeto sa merciful. Forgiveness to those who needs forgiveness. And, help to those who are in need. Mo na'y duha ka akwan sa mercy. That's why, kung dili ka maluluyon, moabot ang panahon, moatubang ka sa Ginoo, nga kailangan nimo kaluoy, di pod ka hatagan og kaluoy sa Ginoo. That's why, kung kailangan ka magpasaylo, kaganiha pa lang, nagpasaylo na ka. Kaya di pod ka pasayloon kung dili ka magpasaylo. Amen? Number 6, blessed are the pure in heart, for they will see God. Ang pangutana, nakita na ba nimo ang Ginoo nga nitabang sa imuha sa tanan nimong problema? I-check ang imong heart, kay basig hugaw kay kag-isip. Puno kay kag dili pagpasaylo, mao na ang dili mo tabang ang Ginoo sa imuha. Nganuman, those who are pure in heart, they will see God. You can see the hands of God in your finances, in your health, in your family, if you have pure heart. Pamigingon. So, kung ang problema ka karon, i-check imong heart, Lord, is there something with my mind, with my heart, Lord? Then forgive me. Cleanse me because I want to see you in this problem. Okay, basig, kita ninyo, daghan ka, mao dyan ako ginarimay, kamusta man ka? Kamusta man yung bikil, duha mag-asawa? Oh, kung na mo doon, ano problema na mo, pastor, ani ba, kanang sa among finances. Kamusta man ninyo ang panag-uban? Kinilagi siya, pastor, dili lagi ninyo na pwede suguon. Kanang, dili pwede nga, sisihon ni mo imong asawa sa iyong bangi. Kay kung dili ka mo apel, di man dyan mo bangi. Amen? O ganito ginashare na ko nga, kailangan og duha ka kamot para mo tingog. Kung isa lang, dili. Kailangan mong duha mag-asawa mag-participate para mo click mong duha. Para magbangi mong duha. So, ayaw participate, kumuinit na gulo yung mga asawa. Blessed are the peacemakers, 7, for they shall be called sons of God. Tanawa day mong tapad. Anak ba na sa Ginoo? Ang anak sa Ginoo, dili troublemaker. Dili mo dapat cause sa trouble. Because sons of God are peacemakers, not troublemakers. Amen? Dili jud ka matawag nga anak sa Ginoo kung palaaway ka. Kinsa may nangaway diri kay Catherine o kay Kuan na pod. Kinsa gani itong dili partner ni niya? Si Andrea? Bantay ra jud ka makit anti kanay mga anak nga pos, awayon nila. Nya gasimba nang uban. No. Si Andrea? Ha? Andrea Brillantes. Oh, awayon. Gasimba. Muna nag-remind ng Ginoo, mo ni ang mga batasan ninyo, dapat peacemaker mo. Mapasyubis man na unsay mo palaway diha. Yamayo kay diri mo sa asog kamot. Grabe, anak jud ko nimo ni palaway ka dito sa social media. Wapo jud ma-remind taning beatitudes, no? Kay usay madala na pud ta na may lang kay natabunan na pud sa linog gabi ang kana nga issue. Hapit lagi ko mag-delete og daghan kayong friend nako kay napuno nagkakngil ba ang akong tubangan. Wala pa maayo nga balita diri nga to ang mga kuanan. So, salamat Lord. Kinatabunan na itong linog. 6.6, 7.7. Mauna na ako makitaan dito sa akuan ba? Sa ako ang post. So, mag-ampo ta. Ginoong Hesus. Mga ana. Diyos ko, tabangi mi Ginoo. Undangin na ni. Puro Diyos ko na Diyos. Ay, salamat. Puro Diyos ko na natanan. Ginoong Hesus na tanan. Among mabasa. Next, blessed are those who persecuted for righteousness. Bulahan daw tong mga tao nga naninguha nga mutuman sa pagbuot sa Ginoo. Kaya nga naman, they will receive the kingdom of heaven. Amen? Ang kingdom baya sa heaven, it's not about eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Spirit. Una imong mabati, kung nagatuman ka sa pagbuot sa Ginoo.
Amen? And of course, last, na right attitude, blessed are those who are persecuted for His sake. Maybe na ay diri nagsimba sa inyo ha. Asa makagikan? Dito ko sa DCIM. Sa man DCIM? Simbahan. Nagsimba ko. Pwede persecute ka sa imong mama o papa. Padayon lang. Ngano man, na kay reward nagpaabot. Pwede nag-grow ka karon as a disciple. Just continue. Because there is great reward. Rejoice! The Bible says, Matthew 5:12, be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Kung puro magkakasaba sa imong ginikanan tungod sa pagpalon nimo kay Jesus Christ, antos lang kay na kay reward sa langit. Amen. Kaya kadlok sa mga tao nga muputay sa imong lawas, mas mahadlok ka sa Ginoo nga mupatay sa imong lawas og imong kalag. Mamigingon sa Bible. Then, first, wrong attitude. Perfect ba ta? Dito sa right attitude? Perfect. Grabe, plakpakan na to si Lord, no? Eh, perfect. Ang ato ang right nga mga attitude. Dili na po ta karon sa anger. Wrong attitude, anger. Kini, kay murag, daghan na di mo perfect, ani ba? Daghan na po perfect. Kanina, no? Daghan na perfect. Pero wala na natin eh. First wrong attitude is anger. Kanang gaaso-aso nga kalagot. Tanawa tayo mong tapad kung siya na. Kanang mag-away gani mo, murag mo kaon na siya sa imo ha. The Bible says, Matthew 5:21-22, you have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. Mauning commandment tong una sa Old Testament, tama? Yeah. But in the New Testament, but I tell you, si Jesus Christ sulti, anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, raka, ano yung raka? Wa kay pulos, wa kay ayo. May impyerno di ay kaanak. Kalain ra ba no? Abi ni mo patay lang ang maka-face og judgment, pero si Jesus Christ is ang cause nga mopatay ka, which is anger, mo na i-overcome na nimo before ka makapatay. Nama mo diya? Then anyone who says, you fool, buwang-buwang, will be in danger of the fire of hell. Asa man ka, ano? Kunya usahay ka ng murarag, relax lang ta mo sulti. Buang-buang jud ning batao nya. May impierno pa hindi ay ka kung magsige kag ingana. Uy. Yay. Nya anad na lang sa ta murag part na lang sa atong lengguwahe. Pero dili jud ay na siya maayo sa mata sa Ginoo. Perfect ba ta ni? Perfect. Maginulsol ra ta. Amen ba? Kay naaraman ta diri kay remind ta sa Ginoo nga uy di to maayo so sayo Lord sorry yun kayo. Amen. Ana po ko. Kay mo ba yan yung pinakadugay na ako gi-overcome? Even usahay mo ulbo pa. Anak, pero sorry Lord. Anak ko mong ngayon dahil ko pasaylo. Kadua, sexually lustful thinking. Mao ni mga wrong attitude. Beatitudes is the right attitude of a disciple. Then, ikaduha is kining second half sa Matthew 5 is the wrong attitude, which is iyang gingon diha. You have heard that it was said, to those who hold, you shall not commit adultery. Sa Old Testament, adultery. But I say to you, whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery. So, mutanaw diya kag uwag o hugawan diya sa imong opposite nga sex, nag-commit na diya kag same as adultery. Kitistingan jud ko ani, last week at tumig Boracay. Wow. O nya, na may daghang two-piece diha. Sa airport pa lang, joy pakialam ni mga foreigner. Mudala sila sa ilang mga sitaw gani kaning bagahe. Nagsuot na gani og mga kuan kanang mga sexy. Unya, munaog sila walay tapunay. Ikaw na lang koy mo ana. Ngano man, di ko gusto maimpierno. Amen. Yang gingon diha? But I say to you, whoever looks at a woman to lust for her already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin,
pluck it out and cast it from you. Pasabot, kung tanggalon ni mo yung mata, butamang ka, tama? Magpakabuta di ay ka pag-abot sa mga ingon-aning nga mga sitwasyon. Unya, alangan magsuot ko sa amin sa kabayo dito sa sa Boracay nga dili jud ka makakita pa sa imong tubangan kay ang kabayo mo ana baya ang ilang pagawas na ako dito sa among istayan puro man na siksi alang magsira ka pang anak na dito mura kag buta mao nay pasabot ani nga ayaw makakita ka pero ayaw think og hukaw aning bayana. Naabot na mga lalaki? Perfect? Perfect. No, kay dili mo jud nga pwede nga inyo anang malikay kay makakita man jud mo. Ituyo pod sa Ginoo ba? Ginatuyo jud to sa ako apod para matestingan jud ko kung akong giwali effective ba ko ani. Pasado man. Thank you Lord. No? Pag uli pa jud namo gikag Cebu. Na po ning foreigner nga ni nga pwede man unta patasan gamay ang iyang gi-short. Mo short pa jud pinakigol pa jud pasaylo jud ko Lord anak ko mo ana na lang ka diretso ngano man para di ka ka-think og kwan. Kato lang dito kay na may mga nagtupi ay nagdili nagtupi na may nagtupis dito nga purti man yung mga tambuka jud. Kani basig baka judge ko ani ba ana na lang ko mulikay na lang jud ko ani. Dili na last fall na po. Maka-judge na po. Grabe jud akong testing sa kwan kanang sa Boracay bahin aning last o kanang judgment. Ya dili pud ko maka-judge dito maski nag-inom na sila diha. Anak ko kay wala dili man na basis which is mo ni ang atong ipadayon no sa pag-judge sa uban. So kato pasado check. No, thank you Lord. Sige po salamat dito. Last pa jud kanang muadto na mi sa sunset na. Pagawas na mo sa sunset, tuwa na pud sa kutubangan ang nagtuwad-tuwad na pud nga foreigner. Diyos ko Lord, tabang jud ko aning. Imbis nga mo focus ko sa iya, focus sa sunset. Ano man, lokita imong mata. Dili ninyo lokiton nga ipaduol nga ingon ni Biboy. Ingon ni Biboy, pwede pastor, lokiton ako umatay niya, ipaduol na ko sa iya ha? Kay lokiton man daw. Dili, lokita, pasabot, mura kag blind. Wala kay nakitaan nga hugaw. Amen? Naba mo diha? Perfect? Perfect. No? Ikatulo, kini, nga wrong attitude, lying. Bakak. Kini. Bago-bago ra jud ni sa mo ang timba. Daghan kay nag-yes, unya mo no? Sige, Matthew 5:33 verse 37. You have also heard that our ancestors were told, you must not break your vows, you must carry out the vows you make to the Lord. But I say, do not make any vows. Do not say by heaven, because heaven is God's throne, and do not say by the earth, because the earth is His footstool. And do not say by Jerusalem, for Jerusalem is the city of great King. Do not even say by my head, for you can't turn one hair or white or black. Just say simple, yes, I will, no, I won't. Anything beyond this is from the evil one. Mao na nga demonic kanang mayon ka nga moapas ako. Yes or yes ra jud, no and no. Kuyog ka dili, no. Dili mo expect sa inyo ha. May kag no. Pero may kag yes, moapas ra ko. Demonic na. Kay moapas pamangka niya ni yes ka. Asa man jud diha jud. No? Yes, no, ana ra jud. Kami mo consider man ta nga na ay mga importante nga mga butang. Consider man ta ana. Pero kanang imong lifestyle na ba? Lagi mo apas ra lagi ko. At least karon na nakadiri kay kapila man pud kaningon pud. Lagi mo simbar ako diya sa inyo. At least na karon na nakadiri ba? No? Nag-yes na ka, wala nang demonyo. Amen. May giingon ha. Di mo kasako-sako ha. Yes and yes, lagrod. No and no. Beyond that is demonic. Amen?
from the evil one. Next is hatred. You have heard that the law that says love your neighbor and hate your enemy. But I say, love your enemies. Pray for those who persecute you. Grabe na ako, daghan kay ga-persecute sa ako Samot na tong mga previous nga simbahan. Pero ako silang ginapray. Kana ganing moingon ka nga, kana maglagot, imbis maglagot na ka, you pray. Timailan di ay nga malove nimo ang imong enemy is when you pray for them. Lisod kay mo ampo sa imong mga kaaway. Pero i-overcome na nimo kung naglagot ka sa imong bana, Lord, akong gi-bless akong bana. Akong gi-bless kini akong asawa, Lord, I bless him. Kay mo may giingon, pray for those who persecute you. Amen? Amen. Then, number 5, never take revenge. Kinsay ganahan manimalos. Dili na gusto ang Ginoo. That is the wrong attitude kung manimalos ka. You have heard the law that says punishment must match the injury, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say, do not resist an evil person. If someone slap you on the right cheek, offer the other cheek also. Lisuda po dani, no? Sagpaon daw ka, ihatag pang pikas, no, dili ana. Sabto ninyo nga si Jesus Christ katong gisagpa, wala man niya giingon nga sagpaa ang pikas, wala man. Wala ra siya ni tingog, pasabot nga wala siya nanimalos. So, pakita sa Ginoo sa atoa nga ang tama nga batasan is dili ka manimalos. Amen? Kay Katniel, daghan kay gusto manimalos kay Andrea. Lagot kay sila. Tayla ka. Well, pero ba ko nakita ditong ipabarang tika Andrea ka? Na wala, dili dapat mo mag-revenge. Amen? Amen? Number 6. Nga wrong attitude is seeking honor from men. In terms of giving, do it secretly when you give. Do not allow the social media to witness how you give. Amen? Kaya ang uban mo, hatag, picturean pa, before ihatag isa ka kilong bugas. Tulo ka sardinas, o isa ka kilong bugas, picturean pa, niya ipost social media. So, ang thank you nga nadawat ninyo sa nakareceive anak niya, maura na, wala kay reward sa langit. Amen? That's why kumuhatag ka, secret. Hatag ka sa Ginoo, pinasikreto. Amen? In prayer, kailangan do it secretly. And in fasting, pasikreto po. Ay kagpalata nga nagpasting ka. Amen? Kaya ang reward nimo sa langit, nagpaabot sa imo if you do it secretly. Ayaw mo ka ng ampo nga ka ng kuyaw kay mo ampo nga sa kwarto, dili mao imong pag-ampo. Sa gawas ra ka mo ampo og maayo. Dili na siya mao. Kay kabalo si Lord ana nga what you do dapat in secret. Dito pa lang gina reward na kaniya. And paggawas nimo, you seek honor man good from men kung ikaw imong usab-usabon ang imong tono sa imong pag-ampo niya sa kwarto is sincere kay kamo ampo. Dili na siya mao nga ways sa pag-pray kung mag-seek kag honor sa uban. Amen? 7 wrong attitude, padayon ta, direta magsugod, which is ang love of money. Direta na putol last month. The Bible says, don't store up treasures here on earth where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Where your treasure is, niya na siya diha, there the desires of your heart will be also. Igsoon, to have money is not a sin. Ang kwarta, kung nakay kwarta, dili na sala. Pero kung ma-inlove ka sa kwarta, sala na. How will you know nga ang treasure nimo na nasa yuta? Kay kung ang focus nimo is earthly possession, naapo diha imong kasing-kasing. Wala na sa langit. Example, ani, mawad-an kag kwarta, mura na kag mabuang. Tapos kung naa kay kwarta, mura po kag pista. Pasabot ana, in love pa ka sa kwarta.
Tanawa day mong tapad kung ilap pa nagkwarta o sa Ginoo. Tanawa day mong tapad kung Tanawa daw na kung minghoy na siya. The Bible says, rejoice in the Lord always, not on money. Dili dapat basihan nga maging joyful ka kung na kay kwarta. Nya kung wala kay kwarta, grabe na pud ka kasubo, saputon ka, sige na mag-away kay mauray makalipay sa imuha. Unya inigtunol sa imuhang bana sa imuhang kwarta, grabe na kay kangisi. Naba mo diha? Wala na dire. Abantay mo anang mga asawa nga saputon kung way kwarta. Rejoice in the Lord, dili sa kwarta. Anaon nimo bana? Amen. Pares po na sa bana. Kung sa puton na gani na way kwarta, ikaw po asawa mo ingon, rejoice in the Lord always. Amen. Mag-rejoice ka. Kaya ang kalipay nato dili sa kwarta, makahatag man nagkalipay, pero kung sa kwarta lang ka malipay, na in love na ka sa kwarta. Ang treasure ni mo na sa earth, wala na set sa Ginoo. Amen? Muna ako, gi-allow ni Lord nga mawad-an kong kwarta for 3 years. Walang-wala dyan mi, pati fasting mi, wala mi pamalit o kape. Kaya nga naman, ang kalipay na ko itong una, puro kwarta. Kung makaganansya ko sa kong delivery sa Monterrey, grabe ngisi kay ko. No? Buutan kay ko sa kong mga tauhan, ay mga bonus, lipay kay ko. Ano man, ga-rejoice ko sa kwarta. Nya, wala na ang kwarta. Magpabuto na kong pusil silang tilan. Kapoy samok, mamamuana na kala. Nawong og kwarta. I pray nga wala na dire. Amen. Wala na. Tanaway mong tapa, dili ikaw na. Yung na mong tapa, dili na ikaw. Apa dia? Money cannot satisfy us. Amen? Money is a wonderful servant, but a terrible master. Amen ba? Mogo niya akong paborito permanenteng illustration, kanang kalayo, fire. Ang gas stove, magamit na nimo pangluto. Tama? Pero kung dili nimo kontrolon ang gas stove, sunugo na niya ang tibok nimong balay. Ang kwarta magamit nimo like a stove. Pero kung dili nimo kontrolon ang kwarta ga kontrol sa imuha, madaot ka. Dagana nagbulag mag-asawa tungod ang kwarta ang ga kontrol sa ilaha, ga kontrol sa ilang kalipay kwarta. Magkaon sila kwarta istoryahan. Nana sa katri imbes nga maglablab, kwarta gyapon. Natistingan na nimo kanang kanang gagakos ka sa imo ang asawa nya nakaw na nabayaran na nimo tong kakwan mo ana kana ganing maginaksanay na mo nya matulog na mo o maglablab mo mag-asawa nya guna nabayaran na nimo tong beranan nato sa kwan ang kwarta nang gakontrol sa inyo ha. Amen. Nama mo diha. Daghan pa mo diha. Daghan daghan daw diri. Ngano diri gisaba permanente no? Daghan jud siguro in lababo diri kwarta. Pero kabalo ba mo no? I-process mo ana ni Lord hantod sa grabe tong wala jud walang-wala na jud kwarta mo. Abot man ang walay kwarta, moabot man ang kwarta og wala. Murag kalma na kay ko kay malipayo naman ka mo pray, malipayo naman ka nga mag-serve sa iya naman kwarta wala. So ga-rejoice ko karon kay Lord. Amen. Dili na sa kwarta. Kailangan nato ang kwarta, pero dili ka dapat main love sa kwarta. Amen ba? Amen. Then, the love of money is the root of all evil. No? Ang paghigugma sa kwarta, maunay hinungdan sa tanan nga evil. So, the Bible says, Matthew 6:24, no one can serve two masters. For you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and enslave to money. Wala na gingon dire, God and demon. You cannot serve God and money. Tama? Wala gingon dire nga, you cannot serve God and demon. Nga naman,
Pwede di ay gamiton sa yawa ang kwarta para mo serve ka sa iyaha. Gitago lang niya ba? Gigamit lang niya ang kwarta pero directly ga-serve di ay ka sa yawa kung na-inlove na kag kwarta. Wala may ningon diri nga, I serve you, demon. Wala man. Pero once nga nag-serve na ka sa money, ikaw na ang ginakontrol sa money, pasabot, ga-serve ka sa yawa. Mo, may gingon niya. So, dili ka pwede nga ma-inlove sa kwarta o ma-inlove pud ka sa Ginoo. Kailangan, ma-inlove jud ka sa Ginoo o kontrolon nimo ang kwarta. Amen? Naba mo diya? Perfect? Perfect. Kawalo. Kini, worrying or anxiety. That is why I tell you, Matthew 6:25, not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? There is a Matthew 6, katulo ni gibalik. Matthew 6:25, that is why I tell you not to worry. Matthew 6:31, don't worry. Niana na po ng Ginoo. Matthew 6:34, don't worry. Katulo niya gibalik-balik sa chapter 6. Nga naman, kay kabalo ang Ginoo nga permanente mo mabalaka. Mo na gibalik-balik niya. Pastor, anin pastor ba? Kung moingon manggod nga don't jud. Do not murder, ayaw jud patay. Moingon siya, do not worry, ayaw jud pag-worry. Nga naman, ang sala nimo nga mag-worry og murder pahirehas lang. Ang sala nimo nga do not commit adultery parehas na sa do not worry. Muna nga seryoso kayo ang Ginoo pagingon niya, katulong niya gibalik, ayaw kabalaka, ayaw og worry. Nga naman, pastor, once a week raman po kumabalaka, pastor. Kanang, ani na lang, pastor. Once a month raman kumabalaka, kanang tingbayad na sa amo ang renta, mga bills, pastor. Mura kag niingon sa kuha, o mura kag niingon sa Ginoo, once a month lang kamo patay. Parehas na. Amen? Mura nga, do not jud. Amen? Nga naman nga dili ka, dapat mabalaka. Because it is an insult to God. Anxiety destroys our fellowship to God. You are saying that God doesn't care for me if you have anxiety. Wala jud nag-take care ang Ginoo sa kuha. Mao na ginapaabot nimo sa iya nga wala nag-take care si Lord sa imo. Mao na siya gabalaka ka. Pero kung kabalo ka nga mo provide si Lord, confident ka, gatrust ka sa iya nga naman ni nga problema, I believe Lord that you will provide. Padulong ta diri sa Matthew 6:26. Basahon nato. Look at the birds. Basa. Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns. Your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Nakakita na ba mo og mga bird nga namatay sa dalan kay tungod sa kagutom? Wala. Nakita na ba mo? Namatay na siya kay way gikaon nga langgam? Wala. Kung ang mga langgam daw wala gipasagdan sa Ginoo, kinsa ka nga dili ka pasagdan sa Ginoo? Anak kaniya, dili kaniya pasagdan. Amen? Ikaw pa ka ha? Anak kaniya, dili kaniya pasagdan. Amen? Amen. So when you worry, Lord, I am insulting you by worrying about my needs. Usahay, worry kay ta sa itong mga anak. Basig mabuntis niya akong anak. Dili ni kahuman akong anak. Daghan kay kagkabalaka. Naunsa na ka ako ang bana. Tugay ka uli. Naunsa na ka ato akong asawa. Daghan kay kagkabalaka. Asa ka ako manguha o ibayad na ako karong bulan. Sa ako ang tuition. Asa ka ako manguha o pangrenta. Puro kakabalaka. So po,
kanang imuhang okay man nga concern ta sa tong mga anak. Pero ang kabalaka kanang wala pa gani niabot, magsige na kaguna-una. Anxiety is a fear of unrealistic danger. Wapagani naitabo, naguna-una na ka, those are worry. Amen? Then, yung gingon diya sa 27, can all your worries add single moment to your life? Makatabang ba ni sa imo, ha? And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing, yet Solomon, in all his glory, was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully with wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Ingnay mong tapad, the Lord will care for you. The Lord will care for you. He clothes the flowers with beauty. Amen. Kay kinsa ba ning isip kaning magsigi og kabalaka? I pray nga dili na ikaw. Matthew 6:32, these things dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father already knows all your needs. So clear kaayo nga ang mga magsigi daw kabalaka wala gatuo sa Ginoo. Amen? Kabalo ba mo sa kabalakhan sa mga ginikanan? Muna akong ginaingnan akong mama. Ayaw kabalaka mi, kaya ang kabalaka baya sa mga ginikanan, kinsa na lang ka mo atiman sa kuwa, inigtiguwang na nako. Nakabalaka ba mo, anak? Wala mo na balaka? Praise God. Ayaw mo kabalaka, kay gingon sa Isaiah 46 verse 3, listen to me, descendants of Jacob, all you who remain in Israel, I have cared for you since you were born. Amen. Yes, I carried you before you were born. I will be your God throughout your lifetime. Until your hair is white, mas may manigulang na ka, I made you and I will care for you. Kalami, rabaana, no? Maski maniguang na ka, kung magsalig ka sa Ginoo, di ka pasagdan sa Ginoo. Amen? I will carry you along and save you. You trust in God. Do not depend on your children. Amen. But of course, kita nga mga children, 1 Timothy 5 verse 8, but those who won't care for their relatives, especially those their own household, have denied the true faith. Such people are worse than unbelievers. Kung ikaw pod nga anak, pasagdan pod nimo imong ginikanan, mura daw ka og mga way Ginoo. 1 Timothy 5:8. Si bisan kinsa. Basa. Si bisan kinsa nga tumutuo nga wala nagatiman sa iyang mga paryente, labi na gayud sa iyang pamilya. Next verse. Wala na? Kulang-kulang lagi na. Labi na sa imuhang pamilya niya na siya. Nagapailalang nga gipakawalay bilin niya ang iyang pagtuo sa Dios ug mas dautan pa siya kaysa dili tumutuo. Oh, mao na kamo pod nga mga anak nga naa sa Ginoo, maski wa pod mga inyong ginikanan, tunol-tunol pod. Amen. Naba mo diya. Dili pasabot nga wala na may obligasyon sa inyong ginikanan, pero kung need nila, mutabang po ta. Amen ba? Naba mo diha. Then iyang gingon dire para maprotekta sa worry. Philippians 4:6, do not worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need. Inang Ginoo sa imong kinahanglan and thank Him. Dili ka magsigipog pangayo sa Ginoo, kung dili magpasalamot pud ka pod. Amen? Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Next verse. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts. Murag ang peace sa Ginoo
Mahimo na nimong murag sundalo, mugwardya sa imong utok. Nga dili ka mawerla kung magsigi kag pasalamat, sige kag pangayo sa Ginoo. Ang peace sa Ginoo ang mugard sa imuha. Amen ba? Lisod bala walay peace. Para sa ato naglinog sa gabi, muliki na kaaning among balay. Wala ka, pero kung magsige kag pray, mag-ask ka og tabang, magpa-thank you ka sa imong protection, tingala ka, dili ka mawerla. Amen. Ang uban na hospital god, kaya nga short ang ilang mga breath. Naba mo diha? So, do not worry. Hindi mo tapad ayaw kabalaka. Unsaon nimo? Seek the kingdom of God above all else. And live righteously, and He will give you everything you need. Imbis di ay nga mabalaka ka o magsigig pangita o pagkaon og suoton, unahon nimo ang paghari sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. O pagtuman sa iyang kabubuton para ang imong need matuman or ma-provide. Makita ninyo ng mga birds. Kadlawon, go-worship na sila. Tingog-tingog, nga na, go-worship na sila sa Ginoo. Ikaw, alas 7, alas 8 na, tulog pa ka. Mo nang langgam, provided. Amen? Ang manok, alas 12 kadlawon, gatugaok na, tugaok, go-worship na. Pukawon ka sa Ginoo, alas 4. Kunya na, Lord, sa'yo pa kayo. Sutso na, alas 10 na, sus, dali-dali na kang matawa, nakaka-worship sa Ginoo. Pildi pa ta sa langgam anig manok. Amen ba? Yeah. Na mong tapad. Seek is first the kingdom of God. Amen? Yeah. Last, nga wrong attitude. Unsa to? Ayaw kabalaka. Ingin mong tapad ay kabalaka. Number 9. Judging and condemning others. Kani daghan kay perfect aning. Matthew 7 verse 1. Kanang kusog mo judge. Do not judge others and you will not be judged. For you will be treated as you treat others. The standard you use in judging is the standard by which you will be judged. And why worry about the speck in your friend's eye when you have a log in your own? How can you think of saying to your friend, let me help you get rid of that speck in your eye, when you can see past the log in your own eye? Hypocrite. Ana, ang Ginoo. First, get rid of the log in your own eye, then you will see well enough to deal with the speck in your friend's eye. So, dili ta gitawag nga mo judge sa ato ang isikataw. Amen? Sa may mag-judge ta, kanang based on physical appearance, tama? Kung daghan tato, adik dahil, adik na ba kay dagang tato? Amen? Nigarilyo na, adik na. So, dali ra kita maka-judge sa ilaha. Ano sa ba? Using stereotypes to form someone's opinion. Kana, mama niya prostitute, ang anak po, anak niya ba, ma-prostitute po, mga anak. So, nga na ta mo judge. Kani siya, bayot ni siya, maimpirno na jud ni siya. Dili jud na mao kay kagabi namin dito sa Sambal gabi. Puro bayot ang nag-invite sa amuha. Na sila kasing-kasing nga mabago ang ilang mga kauban. Apil pod sila pero ka-struggle pa bang? Mao na nga they need help. So dili jud ka makaingon nga ikaw bayot ka, maimpirno ka, di yun na pwede. Di jud ka pwede mag-judge. Amen? Tama mo diya? Amen. Kanang stereotype, kanang maingon mo nga ang mama mangkot anak niya nabuntisan unya kana pud manguwag pud nagsayo mabuntisan mangingon ana ang mga marites baya nato no kana kabalo ko ana nakasawa ni siya og ngani ani hapon mo ana na siya tapos ingon na ni ana so daghan kay mog mga judge kanang gina-judge nga tao ayaw jud mo og judge. Amen. Kanang para sana na ako'y nabasahan aning kuan na pod kaning kay Katniel ba. Kaning kay Katniel nga kuan na po kay di mo malikayan mao. Nay nakabutang dito.
history repeats itself. Bayot ang iyang angkol, bayot pod ni si DJ, kaana sila. So, nag-judge na, daghan kay nakasala tungod ng katngil ba? Gi-judge ni mo dayon ang tao, nga wa pa. Nganong kailangan man dili ta mo judge, no? 1 Corinthians 4:5. Therefore, judge nothing before the appointed time. Yang kundiya, wait until the Lord comes, He will bring to light. So, paabot ka, nga ang Ginooy mo, hukom ana niya, dili ikaw ang muhukom. Amen? Kung nakasala man na siya, ang Ginooy mo judge, wa kay karapatan nga mo judge. Tama mo diha? Kay nga naman, He will bring to light, wala ka kabaloon sa ang naapasulod anang tawana. Amen? He will bring to light what is hidden in the darkness and will expose the motives of the heart. At that time, each will receive their praise from God. So, wala ka kabalo, no? Unsa may gi-bring to light niya, wala di ka kabalo kinsa ang tawana na. Pwede ka mo ingon, nga, wala ni siya kasimba-simba, may impyerno niya. Wala ka kabalo, ano man, wala na kasimba ng tawana, pero mas labaw pa yung ginahimo sa Ginoo kaysa imo nga kasimba. So, dili jud ka pwede mo pasong judgment, wala kasimba. Amen? So, then, wabog kanan nga tao, wag jud ka kaila. Ang asawa nimo, 10% ra na ang imong naibawan, ana. Magtingala ka, later on, mo gawas ng iyang mga tinaguan pa. Nya kita diri sa simbahan, 1% lang ang naibawaan nimo sa matag usa, even sa kuha. Amen ba? Amen. Kaya ang Ginoo ramay mo expose pag abot sa panahon. Unsa may motive na ko mo preach? Unsa may motive na ko mo help? Unsa may motive na ko nga nag-reach out ko og people. So si Lord radyo makabaloan na. Amen. So dili ka mo judge. Proverbs 27 verse 19. This is my favorite verse. Proverbs 27:19. Basa. Ha? Wala na? Proverbs 27 verse 19. You see your face in a mirror and your thoughts in the minds of others. Sa gingon? You see your face in the mirror and your thoughts in the minds of others. Kung mutanaw ka sa samin, tanawa daw mo ang kilid sa samin, tanawa. Oh. Kung sa'yo makita ni mo diha? Nawong. Makita po daw ni mo ang imong nawong kung mutanaw ka sa mirror. Amin ba? Makita po daw ni mo unsang sulod sa imong utok, daway ka mo storya sa uban. Mo na no nga nain istorya sa nag-judge sa ako nga mga people nga nihawa sa simbahan kay gusto senior pastor kami ra baya duha nagpananghid sa kong asawa kay maybe gusto na niya kwarta mga anak gani pero siya nga nag-judge kabalo ko nga siya gilabot sa kwarta. So, ako ngayang gi-judge, gipakita lang niya ang iyang utok. Muna, careful ka mo storya, ana. Kaya nga naman, mag-reflect daw ang imong utok, daway ka mo storya, ana, mag-judge ka. Kamuyong kag uwagan, ikaw ang uwagan. Amen? Naba mo diya? Doon ay klarohon. Muna, dilita pataka og judge. Amen? Ang judge gani 1 month ang maximum. Kung wala daw daghan kaso, kay namang ko'y ginaministeran nga judge karon. Pila man day katuig before mahuman ang kaso judge. Anak ko, karon ni, anak ko. 1 month ra na, pastor. Pwede na may anak mo judge kung walay daghang kaso. See? Ang judge gani nato 1 month, ikaw, judge ka dayon sa isa ka tawo, sa isa ka tawo. 1 second. 1 second. Ang mga judge, gather pa silang evidence. Testimony. Nakita ba ni mo ni siya ni patay? Before sila muhatag og judgment. Amen? Verdict.
Dili nga kita. Kana ba nanguwag jud ni kay Andrea ni si DJ? Una nga na broken jud ng ilang relationship tungod ani wagan jud ni bayan. Ikaw na karon ang naghatag og judgment, which is wrong attitude baya ni. Amen. Mura po kag ni patay sa imuhang batasan karon. Amen. Dayon ta. Makita nimo si Jesus Christ, nahang siya sa cross, nagpaabot pa siya nga makarepent ang isa. Wala siya nang hatag og judgment, maski ngingon niya nga atong isa nga ikaw mamamatay tao ka, may impyerno jud. Wala yun nagingon ana. Nagpaabot pa jud siya nga mo balik, ma-restore kana nga tao. Then no? Luke 15:30, this other son of yours wasted your money on prostitute. Puntayan ninyo. Basa daw mo. This son of yours wasted your money on prostitutes, and now that he has come home, you ordered the best calf to be killed for a feast. Ang kamaguwangan, gijudge niya ang manghod nga ang kwarta nga iyang gipangayo sa iyang papa, gigastos niya sa pagburing-buring o kanang burikat. Ana, mo may Bisaya sa prostitute burikat, tama? So, sorry sa word ha, pero ako lang yung Bisaya ang prostitute, no? Kay usay mas bugat ba ya istoryahon ng Bisaya, no? Kung prostitute, murag ni kuan lang siya, murag humuk-humuk lang, pero kung Bisaya, burikat mana. Ikaw, ana sa siyang papa, gipistahan ni mo imong anak nga namurikat. Nakakita bang kamaguwangan nga namurikat ang iyang manghod? Wala. Nag-judge na siya nga wala man niya nakita. That's why kung nakaana nga attitude nga ga-judge ka og tao, dili makahimo-himo ka og dautan against anak niya. Ang lag sa atoang ay yang gingon diri niya Matthew 7:5. You hypocrite niya na siya. First, take the log out of your own eye, then you will be able to see clearly the speck of your brother's eye. So take note, kanang imuang unloving attitude towards other, muna dapat imong tanggalon para masabtan nimo ang iyang sitwasyon. Kay moingon man siya nga, kini na mo rikat mo na nga, daghan na kay kaguna-una, makauna-una, kaugdautan, kung unloving imong heart towards other people. Mo na ginapatanggal sa ato sa Ginoo. For example, tinuod nga na mo rikat ang iyahang manghod. Ang question niya is imong attitude nga gatan-aw og dautan sa ilaha. Mao na ang dapat nimo tanggalon. Para dili daw ka maka-judge sa uban. Amen ba? Yes. Kan kabalo ba mo nahitabo katong time nga naa pa sa gawas ang anak, kauban niya og kaon ang iyang papa sa balay. Katong time nga nibalik ang manghod sa balay, ang anak na karon nga naghumble down sa iyang papa, ang kamaguwangan nga judgmental naa na sa gawas sa balay. Pwede nga naa ka diri karon, judgmental kay ka, nagtuo ka nga naa ka sa presensya sa Ginoo, dili na siya mao. Amen. Tanggalon nato nang mag-judge ta. Amen ba? Ang Ginoo ray mo judge sa ato. Maka-judge ra ka kung kini. John 8 verse 15 to 16. For you've set yourselves as judges of others based on outward appearance. Kita gatan-aw jud tag outward appearance. But I certainly never judge others in that way. Si Jesucristo, dili dapat inguna, dili siya inguna na mo judge sa ato. Kinsa man ka mo judge in your physical appearance. For I discern the truth, and I am not alone in my judgment. For my Father and I have the same understanding in all things. Maka-judge na di ay ka sa uban kung naa kay consistent nga relationship sa Ginoo. Kay di ka mo siplat, anak, pag-judge. Amen ba? Si Jesus Christ is one siya with the Father. Mo na confident siya in
in giving judgment, pero dili physical appearance. Amen? Ang pangutana, consistent ba imong relationship kay Lord? O consistent sa social media? Mo na, maka-judge ka, nga man, dili man sa Ginoo. So, katong mga tao nga judgmental, dili na consistent sa relationship sa Ginoo. Tanaway mong tapad. Dili na siya. Amen? Consistent ka kay Lord. Amen? Muna kung imo ang bana, judgmental na, asawa nimo judgmental na, kumusta imo pag-spend time kay Lord? My loves. Palangga. Kay kung nagsobra na imong pag-judgmental na ka, nalayo na ka sa Ginoo. Amen? Okay. Then, do not give holy to the dogs. Mo na ni ang concluding part sa Sermon of the Mount. Dili daw ta magpataka og storya. Matthew 7 verse 6, do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces. So, dili daw ta magpataka og storya, dili pud nimo pwede i-share kining Sermon of the Mount sa mga wala pa kadawat kang Kristo. Mao bitaw na kaganiha, before ko ni share ani, gipadawat mo tanan. Ngano man, kay ang dog nakafocus lang sa mga earthly nga butang, pagkaon. Baboy is kaon. Wala nakafocus ang ilang heart sa heavenlies, earthlies. So katong mga tao nga kwarta-kwarta lang ang ilang isip, puro focus sa negosyo, puro ra focus sa yuta, maglisod jud ka og share aning beatitudes. Mao na nga dili nimo basta-basta i-share ni siya sa ubang tao. Para sa ato na ako'y ginaministeran nga bugado. Dili siya mutuo kang Kristo. Mutuo siya sa amahan, mutuo siya sa balang espiritu, pero kang Kristo dili. Unya unsaon nimo pag-access sa Ginoo, sa amahan kung dili ka moagi kang Jesus Christ? Isa na mi kabulan, puro Hesus Kristo akong ginastorya sa iya. Nga naman, dili ko makashare about wisdom nga mga butang sa Beatitudes kung dili sa niya dawaton si Jesus Christ. Kay kining Beatitudes, gishare ni Jesus Christ sa mga disciple, dili sa mga unbelievers. Mao na, kagahapon, itong isa ka adlaw, puro ay katong isa ka adlaw, Jesus Christ yun. Hantod sa nakita na ko, mao man itong gishare ni mo last week, no, nga, ang salvation is in Christ. Ay, salamat, Lord. Salamat, Lord. At least man lang sa isa ka bulan, nasabtan na niya nga ang kaluwasan diya kang Kristo. Di ko ka move forward. Nga naman, kailangan ako masabtan niya nga, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dili ni mo ma-access ang peace sa kingdom kung di ni mo dawaton si Jesus Christ. Puro Jesus Christ. Jesus Christ. Blood ni Jesus mo na kung ginashare. Isa na kabulan. Hantod sa inahinay. Namnam na niya. Inahinay masabtan na niya ang mga butang sa langit. Amen? Naba mo diha? Then, ang concluding part is ani. Ask for help. Ayaw pataka og share. Ikaduha, ask for help. Lisod kaayo igsuon nga dili ka musuko kada adlaw. Kanang wrong attitude, lisod kayo di mamakak. Tama? Kanang usahay gani, kanang madakpan ka. Oh. Mamakak ka? Nagdali manggod ko niya. Bakak na di ito. Di. Nagdali manggod ko, sir. Ani nga na. Dagan kay kag mga paatik niya. Naanad ka na nga bakak. Lisod jud kaayo na siya ikwan. Sitaw gani. Matthew 19 verse 26. Sayang gingon diha, Jesus looked at them intently and said, humanly speaking, it is impossible. But with God, everything is possible. Lisod kaayo nga i-overcome nimo ang lust. Especially makakita kag mga siksi diha.
Tama ba? Makakita kag mga six packs. Pero sa ato lisod. Pero kung mangayo kag tabang sa Ginoo, ma-overcome na nimo. Amen ba? Amen. Naba mo diya. Yang gingon dira Matthew 7:7, keep on asking and you will receive what you ask for. Yan na siya. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. So always di ka mangayo sa Ginoo, Lord, di jud na ko kaya nga musuko, dili ko musuko kani akong asawa, Lord, kay maglagot jud ko ani niya mo ana ka, tabangi ko ani Lord. Amen. No, last kanus ara to katong nako gina-mentor sa kanang nako ginastoryahan sa balay. Munya karon kay nabtan mamig udto. Kailangan ko magluto kay maulang mamputa dili na ko pakauno nang ako ang bisita no. Ni nabtan mamig udto naglami mig istorya. Gluto ko. Wa pa di gipaliguan sa kong asawa ang among anak. Ako pa'y magpaligo niya late naman. Grabe na ko. May lang kay nagtapik ko aning wrong attitude. Amo control jud ka sa anger. Holy Spirit tabangi jud ko nga di ko musuko jud ni akong asawa karon Lord. Anak ko. Ni kalma lang ko. Tapos hawa na ko ana. Tapos pagkahapon ako siyang gistoryan lang, gihag na ko siya. See, no? Kung naa jud ang Holy Spirit sa imo, mahimo nimo ni. Gihag na ko siya lang. Di ba ako ganahan sa imong gihimo kaganihan, no? Nag-unsa raman day kakaganiha. Kay sabi ako, ikaw ba? Ana kay ko himo. Ang anak kung patasan to nang babat murag kan armalay. Murag pag ingram tong una pero karon na Holy Spirit tabang jud kayo. Storya ko anak kay usahay ka nang musuko ko. Hurry up. Mo anak ko ani but hurry up, you're late na. Yan ignaog sa bata mo anak siya. Daddy, why are you shouting? Mo ang bata. Ay sorry. Pati ang bata mo remind na sa imo. So before ko mo share ani, nangayo na ko, gi-apply na nako ni sa akong kinabuhi. Nga mangayo ko. Even sa Boracay, Holy Spirit tabangi jud ko ha. Nga dili ko mo think og laspuli aning mga bayana. Sa airport pa lang to, ana, Holy Spirit tabang. Mao may giingon, ask. Dili jud mo magpakaron ingon diri. Ha? Adlaw-adlaw matest ang inyong temper, anger. Matest kung gasik ba mog honor sa men sa inyong ginahimo dire. Lord, tabangi ko nga di ko musik og honor sa men. Matest ka ng imuhang lying. Matest ka ng imuhang anger, lying. Tagan pa kayo. Judging. Tabangi jud ko ani Lord. Amen? Amen. Nasa'y promise ni Lord. Luke 11:13. So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? You ask the Holy Spirit for help para mahimo nimo ning good attitude, right attitude, and malikayan nimo ning mga wrong attitude. Amen? Tama mo diya. Then, last concluding part is enter to the narrow gate. Mo na pinaka meet aning Beatitudes or Sermon of the Mount. Basa. You can enter God's kingdom only through the narrow gate. Matthew 7:13. The highway to hell is broad, and its gate is wide for the many who choose that way. Nabasa ninyo? Basa daw. You can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and its gate is wide for many who choose that way. So take note, all nag-speak ni Jesus Christ sa Sermon of the Mount, mag-lead sa imuha sa heaven. Yes. All the Sermon of the Mount, if you obey the Sermon of the Mount,
It will lead you to the narrow door sa heaven. Unya daghan kayong mga simbahan karon wala ginatudlo kining beatitudes and the wrong attitudes. I pray na kining mga dagko kayong mga simbahan matudlo nila nganuman ginalid nila ang mga tao sa narrow door. And daghan ang uban wide ang ginatudlo. Wala man lang itudlo ang pagpasaylo. Dili man lang matudlo ang anger, pag-overcome sa anger, dili matudlo ang lust. Mahadlok, ng istoryahan. Dili. Kailangan i-share ni para ang mga members or mga leaders sa church, ginalid ni mo into the narrow door. Amen? Naba mo diya? Maunang Sermon of the Mount, importante kayo matudlo ni sa mga tao, nga naman, kailid ni mo sa narrow door. Dili padulong sa langit. Amen? Naba mo? So, tanan to siya, poor in spirit, mourn, meek, hunger, merciful, pure in heart, peacemakers, persecuted ka for doing righteousness, persecuted for Christ, you will lead them to the narrow door. And, of course, ma-overcome ni mo ang anger, sexually lustful thinking, lying, hatred, dili pag-take revenge, and do not seek honor from men. You overcome the love of money, and you do not worry, and you do not judge others. Of course, if you obey this, you are going to the narrow door. Amen? Let's stand up. Let's all stand up. Heavenly Father, we thank you for your word, God. Lord, thank you for reminding us, Lord, about the right attitude that we must possess, that we must apply, Lord, in our lives. Help us, Lord, to apply, Lord, and understand that we must be poor with you, O God. We must be poor in spirit when it comes to drawing near to you. We must mourn for our sins and the sins of others. We must be humble always. Forgive us, Lord, if we are proudful. Come on, ask the Lord for forgiveness kung naigo man ka. Kay kita tanan ani naigo man pod. Mangayo kag pasaylo sa Ginoo, ask the Lord forgiveness. Lord, sorry, I am prideful. I take revenge. Lord, sorry if I am not pure in heart. Forgive me, Lord. Lord, forgive me if I am a troublemaker. I'm not a peacemaker. Forgive me, Lord. And Lord, help me. Holy Spirit, help me to overcome my anger. Mga tabang sa Ginoo, Holy Spirit, the Bible says, when you ask, the Holy Spirit will be given to you when you ask. Lord, help me to overcome lying. Help me not to take revenge. Help me, Holy Spirit, not to love money. And help me, Lord, not to judge others. Because, Lord, I want to enter through your narrow gate. Thank you, Lord, for your word today. Thank you. Lord, I acknowledge you that you are the source of this word. And Lord, we ask the power of your Holy Spirit, Lord, to help us apply in our lives all your word today, all that we have received today. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Can we give our hands to the Lord?